In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Glory, praise, and thanksgiving we present to you, O God, for bringing us together tonight for this conference on prison apostolate. We ask for your guidance and blessing on all of us here, our speakers, and everyone participating. Help us to open our hearts to those in prison. Give us the wisdom to understand their struggles and the compassion to bring them hope and love. May we follow your example and share your mercy with those who need it most. We trust in your care and ask that this conference will help us make a difference in the lives of those who are imprisoned. May your will be done through our work. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. And now to give us the rationale of this pastoral formation talk, I call on Seminarian Lucio Amirdilla for the rationale. Father CJ, our honored speaker with and company, brothers, good evening. Visiting or caring for the prisoners or the prison ministry is one of the corporal works of mercy. Jesus, in Luke chapter 4, verse 18, as he quoted Prophet Isaiah says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives, and recovery of sight to the blind, and to let the oppressed go free." As Christians, being faithful to the gospel of Jesus Christ, as we value justice, we also value the sanctity and dignity of life. Amidst the different reasons why people go to jail, including justice, and even those who are wrongly accused, all of them are valued by God and the church. All these people, regardless of their circumstance, need love, hope, and care, not just physically, but also spiritually. As we participate in Jesus' works of redeeming love and salvation for all, may the input of our honored guest speaker open our eyes and hearts as future pastors in the church, ready to serve the lost so that we can appreciate more the significance and the grace to be involved in this kind of special ministry in the church. Thank you and good evening. Thank you, Seminarian Amirdilla. And now to introduce to us our resource speaker for this evening, may I call on Brent Vayalas for the introduction of the speaker. Good evening, friends. Our presenters for tonight, for this input, have dedicated their lives to the evangelization and catechism of prisoners within the Archdiocese of Cebu. Friends, help me welcome the staff and members of the Cebu Archdiocesan Prison Apostolate as our speakers for tonight. A round of applause, please. Good evening, everyone. This is my first time to be here. We are from the Cebu Archdiocesan Prison Apostolate. My name is Karen Sombrino. I'm with the admin, and with me is Brad Marwell Losarata and Brad Raymond Cascabel, also with the admin. Okay. So, the Cebu Archdiocesan Prison Apostolate is the apostolic arm of the Archdiocese of Cebu, where we bring Christ to the prisoners, where we give hope to them. A lot of them are unseen for a very long time. Kaya nga naman, asa man ito mga prisuhan? Tuwa sa mga bukid, tuwa sa mga lagyo nga probinsya, and a lot of them are unseen or invisible to the society. Muna ang society, dili kay sila
makafeel nga magpakabana because these are invisible to them. But karon, especially kay naata sa Pilgrims of Hope, we would like to empower one another para mo journey punta with our brothers and sisters na naasulod sa bilangguan. Now, we have launched a new model in our CAPA. It's called the Christian Restorative Justice Community Reintegration. Sa una, ang CAPA, only one service. That is evangelization inside the jails. But karon gipalakdan na ang atong mission. We have 7 services and that will be discussed later by Brad Marwell. We have an endorsement from Archbishop for our Dinner for a Cause because CAPA has been existing for more than 40 years. Of course, just like other communities, wala kayo funding. Dili kay katuyok. Nya karon gipalakda naman 7 services, so that's why we need to have more funds para suportaan ang mga programa. Okay? So, we just recently had this Dinner for a Cause last March 15. It was a resounding success. A lot of people there, they were touched, they were crying because they have seen, ako mag-feature ba, namin tulo ka stories nga i-feature dito about usa ning kinabuhi sa mga PDLs, or persons deprived of liberty. And then how they got out from the prisons, how they were changed by God's love, how they were changed through the program of CAPA. So, mo ni siyang atong challenge karon. Muna kami, amo pong ipalakdan ang awareness, gipakusgan ang awareness about the 7 service. And thank you so much, Father. Thank you po sa inyo nga gitagaan ninyo time at this moment para among ma-present ang among 7 services. At one glance, these are the 7 services. Number 1, evangelization of PDLs inside the jail. Number 2, research and development. Third is evangelization of PDLs families. And then 4 is aftercare program of the ex-PDLs and their families. We have livelihood programs for them as well. And then evangelization of PDLs victims. This is a very challenging task. Kaya lisod kaayo ning mag-forgive, di ba? Lisod kaayo, but it is possible by God's grace. Number 6 is legal and paralegal services. And then last is Holy Family Crusade. So we want to restore the right image para sa atong pamilya. So karon, ato nang sugdan ang explanation sa 7 services. Let us give a warm of applause to Brad Marwell Osaracan. May gabi sa tanan, Father, may seminarians. So, in behalf of Father Monico, so, sulti siya na ako nga willing gihapon nga ma-invite anytime. Sa karon lang kay na siya DYRF. So, ako iyang gi-kuan karon sa ato ang session. Thank you for this opportunity. So, una sa tanan, before ni siya na kuan ang ato ang restorative justice and community integration. So during the time nag-assign si Father Monico sa Santo Rosario, so naay reshuffling. So si Father Obot mao may nagda sa ato ang prison apostolate sa CAPA, then nag-reshuffling, so si Father Monico ang ni-handle. So gamay lang nga istorya sa ilahang pag-change the English Father Monico nga bishop kanang pare-pareha ra tag-edad. So in other words kanang murag nagduduha siya mo dawat Father. Murag nagkuan siya pero sige lang kay by the time mag-decide ka as of now ikaw lang sa. So na-timing to siya during the time of pandemic. So na-opportunity nga nahitabo nga iya gipamladungan nga ampo siya. So diha nakahimo siya research.
So na-research niya ang restorative justice and community reintegration originated in the US. Niya ang naitabo sa US, mga brothers and sisters, ang mga brothers, wala siya mo successful. Kaya wala man nila i-appeal ang Ginoo. Mao ginay kuan Father siya. So now, ang ato ang program in Kapa is ito na to Christian Restorative and Community Restorative Justice and Community Reintegration. So doon na siya. So gani ang among mga trainings, ang ato mga volunteers, ang training gikuan din sila sa Word of God. I-equip ang ato mga volunteers from different 7 departments of ongoing ang atong training sa mga volunteers. So that's the reason why we have a dinner for a cause. Kay gani na-touch si Father Monico kay during the time of pandemic wala man gyud mga parish or even the archdiocese or the Kapa itself wala man gyud funding, so nag-listen, but na-touch siya sa mga volunteers kay despite na wala na allowance sa pagpiti pag-adto dito sa mga jails, na-touch siya kay ang atong mga volunteers ni adto gyapon using their own money for their food, for their transportation. So dito nga na create tong dinner for a cause para sa nga doon na tayo magamit. And aside from that, sa dako ng mga programa sa gihimo sa. So the first sa 7th service, ang first is continuation gyapon ng ato ang evangelization sa jail. So gitawag siya og 13 jails kini ang gialagaran sa tong Kapa. Sa whole Archdiocese of Cebu, 13 jails. So, evangelize na to sila. Our approach is more on facilitating. Facilitating means because si Kuan Father Monico, we cannot change. Only God can change. Ang aton is to facilitate. That's the approach now. Facilitating. Not by force, not by pushing, but just to facilitate with humility and trusting approach na ikuan sila. So padayon na to ang pag-evangelization, naghihimo ni siya for 40 years. Gihimo ni sa ato ang Kapa for 40 years na. Nya doon na siya bunga, doon na yung mga bunga, but sa gingon pa nga kinahanglan nato ilabay nato ang net ngadto sa lalom aron mapalawman nato ang ato ang pagserbisyo sa Kapa. So daghan kayo mga nagbunga, but you need more kay para gyud mas comprehensive ang kwan. So the second services nga atong gihimo karon mao na ang gitawag nato doon na tayo nakupot ng mga volunteers, gitawag nato research and development. Research and development. So mo ni siya mo handle kay ang atong first services gi-encourage nato nga doon naggoy pag-support sa mga parokya kay time will come with God's grace abot man gyud mo sa mga sa parokya. So gi-encourage nato nga dunay pag-partner gyud sa mga parishes. No nga mo head ang ato ang Kapa kay sa giingod diha kaning mga PDL ato man mga parokyano. Ato man mga parokyano. So naagoy pag-partner sa mga parishes. Dili na to na mahandol lang sa ato ang diocesan part, but the parishes mo partner gid ani na encourage na each parishes na agoy mga prison apostolate volunteers, mga Kapa volunteers. Inya very blessed kay karon kay na install na ang ato mga Parish Caritas. In the Parish Caritas there are 3 triad program. First, the developmental program. The second is the humanitarian program, and the third is the justice and peace program. So ang prison apostolate under di siya sa justice and peace program sa atong mga parokya. So libot kayo karon kay nag-collaborate na si Father Cola and Father Monico ni ining mao nga programa. Kay under ang Kapa sa atong justice and peace sa atong programa. So na-install na ang atong mga Parish Caritas, will install na sa ato ang mga tax-taxa.
So nindot na kayo ang preparation. So sa again, ang mga PDL naa karon dito tanang mga parokya na ay mga PDL. So usa ni sa atong kon. So again, go back to research and development. So ang usa sa atong gitanaw ni ang atong muhandulan ni isan-awon, musuroy sa di sila sa atong mga prisuhan to know the issues and concern sa atong mga. So usa ni sa ato ang usa ni sa kwan yan. Then maghimo ni kwan very concrete, no, action plan, no, responsive action plan pagkahimuon ani atong mga volunteers nga naghandle ni research department, research and development. Nga naagay konkreto nga mga action plan nga pagkahimuon. Gani usa sa atong mga discover brothers, usa sa atong mga discover dito na ang atong facilities naara tay 1,200 facilities in our male dorm. But now, the present situation, ang nasud nga to is 7,000 prisoners, PDL. So, makita na to sa mga Facebook na dili day na ingon binuang lang kung anong sinardinas ang atong mga kaigsuonan. But even though they are in prison, even though na sila yung mga sala, but for us Christian, that's inhuman on their part. No nga, nagkuhan sila. Then, i-include na to ang female dorm. Ang female dorm na ay mga 3,000 plus napag yung mga minors na to o sa mga other annex kato mga gi-separate itong mga medyo taas-taas tuan, mga naisakit or mga badlungon. So, ilahay ko na sila mga 600. Yan na yung mga 100 sa atong mga minors karon. So, all in all, more than 10,000. Muna ang situation na to sa ato ang jail karon. So based on the study kung ato ni siyang ang 10,000 or 7 or 10 ay dito sa 10 times na to ni in 8 each family. So that is 80,000 individuals. Kaya ato i-average nga each family there are 8 members, no? Sa whole. So, times na to ang 10,000, that is 80,000. So, atong nahinduman ni Father Monico sa iyang pagpumalandong during the time in year 1985, nagpa-survey si Cardinal Vidal. Kaya napaduman ang Synod in 1985. Ang resulta sa ato ang result sa tuang survey mo ito, may tabo, no? Tanan na sacramentalize in the whole Cebu Archdiocese of Cebu. Na sacramentalize, nabunyagan means, nabunyagan, na kumpirmahan, uban pa. But the problem nga na-discover during the time of survey, 10 out of 10, only 1 na evangelize. So, means less than 10%. Based on the study, less than 10% na na-evangelize. So, ano yung itabo? So, during the time sa experience dito ni Father Monico sa diha, magpa-confession siya, maingon ang mga Father, pasaylo kami Father, kay dilibig kay bawa mo kumpisan. Ilan na edad mo? Na ay 50, na ay 40, na ay 60, naapag ay 60 brothers. So manong nahitabo mo na, sa gawas mag-uwi pa din, wala man ko'y Ginoo ang among pamilya. So, haom kayo sa study. Haom kayo sa study, brothers. Wala man ko'y ikot. So, muna ang i-challenge ni Father Monico, asa dapit sa Cebu nga walay simbahan. Asa dapit sa Cebu nga walay simbahan. Then it's a challenge to all of us, all Christians, and sorry to say also, especially our clergy, because
ingon ni Father Minico, unsang din atong simbahan, gihimo lang ni natong suki-suki. Mo na iyang kuan no. Gihimo ba dahil natong suki-suki? So that's the reason why usasan nitubag na si Monsignor Crikenbeck katong gitawag nato karon Evangelization 2033. Ang nagdumala kay na karon si Sister Lala. So usa nas tubag but kita na to ang situation karon, kita na to ang jail karon, ang situation sa tong kuan. So maybe kulang pa gyud sa evangelization. So muna ang ato ang challenge karon nga gitawag niya ang atong jail karon based sa situation na daghang nga bag-o. Nagami usa nga wala sa kong magridwan, daghang mga milagro nga nitabo dito. Ang iyang hibaw lagi o ang siyang pagbasa. But now, nabasa na niya ang tibok Biblia and even nisuda siya sa mga basahon sa mga English. Yeah, he is the one of our kanang sharer during the time of dinner for a cause. Doon kayo. No? So, muna nahitabo nga na mga milagro nahitabo. No, daghan lo. So muna giningon niya, dili lang kana daghan yung nahitabo, daghan na kami mga volunteers karon nga mga ex-PDL na they are now evangelizing to our jails. Nag-evangelize na sila. There is nothing impossible. So giingon ni Father, the jail, ang prisuhan karon is the secret garden of God's mercy. Nya ang ipangandoy ni Father nga kung mahimo gyud dili na sila mabalik. Kay naamay mga pinilisom nga brothers nga maybe because naamay session nga mapalawom or naimudawat nila no. This is a one example nga ako gyud nakamismo gyud ko nga inigawas nila noon na mga ata nga mga drug lord. I-offeran sila. Uy, ngano magkuan mo ng kapa? Sige magkuan si Bar, wa man kay sildo. Kaya tinuod mo sildo kay wa pag ikatag si Father. But kuan sila. Pero ako mismo nakadungog ko kay kami din magkuyog sa prisuhan. Offeran din sila Father. Sumbong lang din siya Father kanang Father kay kanang baby ayon na ayon nga marang naayon nga pagtamay ba. Kay nagbag-o lagi sa amin sa mga challenge nato sa mga bagbago. Operan magbungan og pila ka gramo nga drugs. Millions equivalent. Ka-kwarta. Dili ka. Sige, imuha lang ka na mong kolektor. O dili ka, imuha lang ka na mong tirador. Maugi na siya, isumbong na mo ang usa sa among ex-PDL. So kung walay mo dawat nga community, mo na hitabo nga balik-balik ra na itong problema. We cannot achieve the justice and peace in our society. So this is the reason ako ni makatabang ng 7 services. So usa na sa atong nakita gani sa kuan ni connect nami, nagpahibaw nami even in our DYRF program walay kahadlok nga kuan gyud mi sa LGU nga usa na ni kuan gyud mi must speak out nga we need more facilities for our PDLs. So usa na sa atong mga results sa atong research and development. The third is the evangelization of PDL's family. Kay sa akong gingon ni Father, nakita din niya kay gani they are kanang uhaw sila sa pulong. Kay why Ginoo sa gawas sa ilang pamilya, din sa ilang pamilya. During the time na natandong sa ko nga si Father na ubag na diri yang tuhod kay third floor man na ilang chapel, ang sahod siya para lagi makamisa siya. Nakita na ko dito ba? So, again, in connection to the evangeliation, this is very important. Kay ang kaning mga tao nakita ni Father Monico dito, walay tao nga gusto mapriso. It's not, wala, even sa ilang damgo, walay tao nga nagkuha na. Because in the prisoner, that is an end product of the dysfunction family. That is an end product. Kung nagkuha produkto ba? So that's an end product. So now we go back to the family. That's the reason why naani kay usa sa akong programa ani
Kay doon na may gipasuway na namo, niingon ang usa ka inahan na. Nga, kibaw ba tayo inahan, grabe gid ang kuwan, pero nakuan mi kay ningon, ha, buhi pa di akong anak. Napa di akong nagbuhi pa di ay? Mayroon sa tubi makabuhi. No? So, usa na siya sa atong kuan nga, we need, amo ning kuan nga services para doon na reintegration within the family. So, kay some of them are not welcome to their own family. So, muni nga tunay nakupot ani nga mga volunteers na to. Because ikikuan ni Father karon, a dysfunction family is a breeder of criminals. The dysfunction family is the breeder of criminals in our society. So, evangelization is very important. Numugawas ang atong mga Kristiyano, lay leaders, lay evangelizers, clergy na mugawas comfort zone nga mo reach out yun sa family. Muni ang usa sa tumong nato. Kaya ang among buhaton ani mga brothers nga amo silang i-facilitate nga ma-encounter nila atong Ginoo. Facilitate din na dawat sa nila ang mga sakramento kay naay mga nagpipuyo lang so dunay mga dysfunction na daan. Kay nindot pod kay si Father Monico is an exorcist priest so affected yung family kung dunay mga kulang na mga sacraments. Then ang among buhaton ani nga doon na lang may mga nag-collaborate mga train sa family, especially the Couples for Christ, the Charismatic to handle the seminar, na amo na sila umihinay, ma-encounter, ma-facilitate sila. Then right after that, kung ready na sila, we will create a fellowship inside the jail together with their family. Kaya na yung mga family nga wala nang luwag. So, by that time, napa sila sa sulod, na-evangelize na sila, then amo na sila is i-atulid to, they have a fellowship together with their family. Do money importante ang partnership na do sa mga parishes na yung handle sa then by the time na makuha na ito then ulit nila ito na sugat nila usan ni sa purpose sa ato ang evangelization of PDL's family. The fourth services is itawag na to ni siya o aftercare program, livelihood program, aftercare. So ato na ning gihimo sa ato ang every Tuesday and every Thursday. So more on Tuesday. So doon ay mga kuan, doon na sila coordinator sa mga XPDL nga mo usugat sa mga nakagawas na, and then doon ay Tuesday after means ongoing formation. As much as possible mahimo silang volunteer sa kapa. This an ongoing formation nila. Nga na ay part niya na healing and deliverance para deepening sa ilang unhealed wound sa ilang childhood history. So, ongoing formation, aside from that, amo silang kuan og livelihood program, ang livelihood, tamang sila nga magtrabaho. So, makitaan sila og livelihood, no, sa ilang mga kuan kay most of them wala din sila nibaw-an nga trabaho. Especially 70% of our prisoners are drug-related cases. 70%. Kunya, once may yung drug-related, ang first na biktima na ang family mo yun. So, sa to sa among nagkuhan nga, uy, buhi pa tayo kay biktima sa tayo ang family lagi. Uy, buhi pa tayo, napali akong buhi pa tayo. Mayroon sa tugdili ka buhi, uy. Kay, ang family, basta drug-related, unang yung biktima ang family. So that's the reason why we have a dinner for a cause. Kay usa sa among kwan atong kwan na I hope time will come na makasupport mo ani. Kay usa sa tumong na naay i-create nga training center and pastoral center, livelihood program, usa na. So doon na perspective nga kita na mo during the time nga nag-dinner for a cause kay kuan naman. So usa na sa amo ang sa gitawag na to
dunay mo dawat nila nga mo hangop nila nga kuan community, especially the Kapa. And partnership niya sa atong mga parokya. Doon nga, matag parokya, matag parishes, na agoy prison apostolate nga maghandol. So, under ang mutring anak sa Dinis Kapa, then each parishes padaog kisa i-train, kaya naman tayo naghandol sa ato ang justice and peace na maorog ito sila mo atong trainingon. Para may mo pan, so with supervision sa ato ang Kapa. So sana sa ato ang ongoing ato ang ika-4 no na atay aftercare. Kaya sitabo na itong niagi, wala pa may kuha nila. Moto akong ingon gina sa miro nga na yung sugat nagkang kayong mga mo-offer. Yung dagang kayong mo-offer. But once nga makaingon ta nga grabe ang Ginoo, powerful. Kaya naamay mga isyu, wala na yun sila. Grabe, nagkagin sila. Nga, ma-offer nila, pero atas ka kay kaingon na ba nga, powerful gid kay ang pulong Ginoo. Muna ang ingon diha, this pilgrim hope. God's word is the source of hope. I myself, no? Ang ako rin yung gisir sa akong 33 years nga brother na drug addict. 33 years niya, 200 sa tabo. Huwag may kasuway, nagkarambol with balay because for me, they are victim also. Biktima rin sila. So, what I did sa akong experience na brothers, I always share the word of God. Kaya, kung naman ko, nag-alagad naman ko simbahan since 1998. Kunya, I started being a choir niya, then nag-minister ko. Na-active ko sa ato ang mga BEC. Ako rin yung gikon. Kuwara ginako unsay kasi Ginoo. Grabe ang problema, grabe ang kasakit sa nagyan pero namatay lang mama, nagpadayon lang yung puno. 33 years, no? But ako rin yung ikuha ng word of God. So, sana importante ang aftercare nila nga mapalaw. Nga karon akong brothers, akong brother, duha ka brothers nako, ang usa na okay na, nakasima na siya, wako na iyang pamilya. Andun niya ang usa ka brother nako, minister na for 9 years. Dahimo na sa siyang evangelizer, dahimo siyang volunteer na siya nagdala ko sa Kapa kasi siya una sa Kapa. Nagkuhan siya. Ingon na yung mga brothers ang isirin, mga kuhan ka. Brad, tunuwi mo anang imong 33 years, nawa ka ma-prison, tunuwi ko may anak. Ayaw, dili ko matudlo niyo nga, gamitin niyo. Niari ko ninyo, nag-share ko sa Word of God, kaya ang ako itudlo niyo mauni, pulong sino kay mauni nakapausap na ko. Until now, he is a volunteer in Kapa. Yeah. Muna, grabe gid ang pulong. No? Kung ato lang abot, i-facilitate lang yun nato. Kaya di maganda akong time na itong handle din na brad, di ko kausap ni mo. Ang ginukura gid, panghiwa. Yeah, we share the word of God. By the time nga, hurot na akong kalubihan. Hurot na mo niya, mama, na sakit sa cancer. Unya 16 chemos ako rin taon, pilar may sinto ako sa hospital taon na utang lang nga sa reduction nga bisag 5 centavo wagid nga usahay makahatag pa ko niya kay usahay grabe man ang iyang bisyon niya isud naging design sa kanang pamaligya gitingali or iya maginang gikuan kasi makadispal ko ka tirahan di ka niya muhang yung taon siya nako niya so kasabot mo sa ko bisag wa ko kasaway pero nagpuyo maging ko sa dihang area ba nga kanang mga grabe nga drugs so aware ko kay ako ulit siya nagikuyugan even sa akong mga kababata kay 90% sa akong mga bata ng drug addict sa mga bata so diyugan lang ginako sila mag-create ko mga sport fest para sila malingaw no niya ako rin yung show nga makita nilang difference so nahinay sila usap nahinay sila usap so mo na nga one time nga wala naging hurot na mong kalubihan sa akong papa, sa akong mama, wala naging may makuha na akong mama lisod yung kayo brother si one time murag nangita siya trick nangit na Brad, nagkaya ka gitabangan Brad pwede ba't ka nang tabangan na pala itong pamilya Brad lisod na kayo Brad kaya ako pag nagpa-espira siyang anak no niya lisod yung kayo kusanan ako rin yung diantos kay because
nag-hope yun ko. Kaya nakita na ko, kay ako may nagkuhan din ako ang bawal kay mismo, giusap si Kuspulong Ginoo. No? Okay, unang nagkakuhan na, giusap Kuspulong Ginoo dito ako ni Pambit. So, mo to nga, ngayon ko, Brad, tabangin Brad, negosyo to Brad. Mura siya maki-partner na ko. Mo to, what I did akong inan, Brad. Kanina ba mag-negosyo ta? Madautan o dili, madautan o maayo, makakwarta yun. O mag-negosyo ta. But ang diferensya, ang dautan, makakwarta siya, musamot siya kadautan kay magamit mas di maayo, pero katong maayo, tao na doon sa Ginoo, na tumod yun sa kabutas Ginoo. So, ingat niya pag-handle. Yeah, the ultimate goal in our life, brad, is heaven, man. Ang langit man ang ultimate. So, kung mo alam ko mo, brad, musamot ka pala, brad, kay o pamagadi. Hindi ka kasi brandahan. Ito ang ginan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added. So, sige rin yung share. No? So, maroon akong gingon yung birthday ko, kapausabi mo. Tagkang kayo may tago, pero ako rin yung gigamit ang pagpasaylo. Nagpabili na din ko sa gugma sa Ginoo. Sa ingingan, pabiling na mo sa akong gugma. So, ang pulong yun, ako kayo, katabang. Nga ako rin pa rin nakatunan, kaninyo. Pariyan. No? So, ako kayo gamit ang mga pulong at kamo kay mga maestro sa pulong na ako po nakamit na po sa pulong. Kaya when I was 10 years old at that time na sa before pa ko na pag 10 years old, ingay ko, man, ako kayo Ginoo ma. Nga, nikurog akong mama, siya, ang tanang tao sa kalibutan, wala siya kuwan. Dito was Ginoo ikaw nun sa gesture lang niya daan, dito na ko sugod ko kuwan. Kaya sa tulong na mo kay Soon, ako may pinagaman dito. Yung sa dihang nagsigong pray sa rosary every day. Nga, apil ko sa mga katikism, simbay ko kanunay, minaw sa pari, na mga seminars, nga I read the Bible, naibong naman lang ko nga, sa akong pagkagusto mong palit ng away, madungtanon, uban pa, nahimo ko kong speaker niya, dito na ko na, grabe ang pulong. Grabe ang pulong. Very powerful, dito na ko, dito ko, di-prepare ko sa Ginoo, kaya duha na ko kiksuon din nga, mabiktima din sila. And all my friends, 90% of them, kuhan din sila. No? Nahimo kong, atong time, teenager na may, nahimo ko kay, based akong pag-pray, ubanan din ako sila. Journey together. Pilgrim ako. So, ikalima na to nga services, itawag na to, evangelization of PDL's victim. Dili ni blood-related yun. Ang mga biktima yun. So, usa ni nga, dunay magician, ang atong mga volunteers, nga mo to, ikuhan niya po sila, ma-encounter na ang Ginoo. No? Facilitate siya po sila sa to, ang mga sacraments. So, dunay grabe nga training ani. Special training gini siya. So, gani, inos Father Monico, unahan na to ni pagkuhan ng mga pamilya nila. Kay gani mga pamilya, victims man sila. So, usan is part atong training. Ang family sa mga PDLs. Because they are also victims. So, as I said, 70% of our prisoners are drug-related cases. So, usan din sa atong gikuan nila. No? So, mo ni ang ato ang kuan. Nya nindot kani mga brothers and sisters kay kani si usa artista to si Katsi, no? Chiripay. Kuan siya prison apostolate ni sa volunteers. Unya ipatay yung mama. Grabe ang challenge siya ba? Kaya nagsibisyo ba sa mga prisoner, no? Pero sa dihang tandog din sa pulong sa Ginoo. 5 years after nga nahitabo, iya gyud na-embrace ang nagpatay sa mama. So, wala gyud posible. Daghan na kay hitabo. Nya daghan sa ato mga volunteers na ing-ani expression nga nakapasahilo gid sila. So, wala yung posible. I know, it's very hard, no? Sa gingon sa ni Sister Karen, no? Very hard, but wala yung posible. Wala yung posible. So, the
services is the legal and paralegal services. Kay kaning paralegal is very important. Kay during the time sa atong research and development, nakita nila nga dunay mga kauban na itong mga brothers na sa prisuhan. 10 years na, 15 years, 5 years, naagi po sa prisuhan, kausapan na bista. So, I know some of them are hard criminals, but kung atong tanawon, human sa ilang part. So, muna naani siya, himo na to sa 6 services. Kaya nato mga volunteers, maoy kuha na sa ilang mga documents. No, kay some of them, sa akong ingon, ang mga pamilya, dili na nung paluap sa mga papers. Kay, ano gina, no? Kunya, tagaan sila o mga handle sa lawyers, handle sila case. Nga usan ni nga, ang-encourage na to ang mga parishes nga naagay mga legal and paralegal volunteers also in our parishes. Under sa to ang Paris Caritas sa Peace and Justice, Prison Apostolic. During the time nag-present ni Father Monico dito ni Attorney Go, i-present niya, mag-present niya kay siya may kwan sa iyo si Chaplain po, pag-present ani ni Attorney Go, lingon si Attorney Go. So, bless na ato ang kapa karon, giningon sila. The whole Department of Law sa UC mo ay handle sa atong legal and paralegal. So, doon na tayo na lawyers na. Aside from that, napagay mga other lawyers na ni Mutabang. So, natay mga kwan po sa inyong mga parishes. So, in God's grace, pare niyo mo tanan. So, may mga problema sa inyong mga parokyano ng mga PDLs na atas kapa. No? We collaborate each other. We will help each other. So, muna ato na kwan karon na tinbangay ta para sa nga kwan na to. So, muna ang atong kwan karon, very important ang legal and paralegal sa city. So, the 7 services is the Holy Family Crusade. Nga ato yung ibalik sa matag pamilya na mahimong model sa Christian family and Holy Family. So, i-intro din na to, encourage na to, intro na to sa matag pamilya o labi na kindi sa atong mga parokya, ang Holy Family. Kaya nakita na to sa base sa atong Research and Development Department nga gani mismo ni Father Meko nga ang idolize na to sa mga katawhan karon sa labi na sa mga kabataan, mga sikat, mga influencer, mga artista, no, mga senior na sikat niya. Grabe ang ilahan kung ano, pag-idolize niya. Inikaguba atong mga artista, mga singers, o ilang i-idolize, maguba po ng ilang kinubuhi. Medyo mapituhan, di ba? Ay, normal din ngani. No. Wala nga, usan ni, nga, kuhan niya na to sa 7 services ang Holy Family Crusade. Nga doon na tayo mga handle ni nga prayer warriors, at the same time propagate the Holy Family. Nga, mahimo, may drone yun sa itong mga parokya, o napinagya sa mga taksa-taksa kapamilya. Nga, atong yung imuong modelo sa Christian family. So, gingon ni Father nga, gingon ni siya, 7 plus, no? Kaya doon ay gitawag po na mo counseling. Yung abot po, ang counseling na, ang approach sa among counseling is gitawag na to, facilitating counseling, no? Kaya, matiging ni Attorney Go, Father, di ba Father, naman kay counseling sa una, sus, katong lawyer Father na ni Ambag Father, o napating ito kasi magkatawag pa ito ninyo sa inyong kwan. Yan, ako naman na siguro siya, he's planning, Father is planning to i-build in niya sa 7 services. Kaya tagang mga tao sa nakinanglan. Sinabot siya training na equipped siya sa pag-training na facilitating way of counseling. So, thank you very much, and I hope na nakuha ninyo ang ato ang 7 services sa ato ang kapa na we need your support and help, especially your prayers na one to kay pag-present ani ni Bishop Palma ato ning buhaton moto ni Sister Karen na gi-endorse ni Juan even the dinners sa fundraising. So ibalik ko kamo ni Sister Karen sa
sa maabot na mo nga mga activities pa. Daghang salamat. Okay. So thank you, Brad Marwell. That was kind of very informative. No? So are we blessed tonight? No? Yes. I hope. And thank you. Let me discuss a little about our logo. This is the new logo of the Cebu Archdiocesan Prison Apostolate, or CAPA. So as you can see there, na si Christ sa center. Okay? He is our Redeemer. Ang kanang circle na yellow at the center, Jesus is our source of light, source of hope. And we can receive Him daily through the Eucharist, right? Kaning duha ka kamot, mo ni nag-symbolize sa kinabuhi sa usa ka PDL going to ex-PDL. PDL siya meaning nadakpan, na ay posas. But because of our Christ, the Redeemer, nabugto ang iyang kanang posas. So iyang gigulitan, rosary na. Yun sa man pagtabok gikan sa posas pa doon sa rosary, ang pinaagi ni Kristo o pinaagi sa Word of God. So if you can see there, ang amoag yung inspirational verse for Kappa is, "For the love of Christ urges us on." Sometimes maura magini mo this is the compelling force pa to do our mission. The love of Christ urges us on. No, mo na makatingala ta bang ano man yung mga santos, mga dato, yung pagkahuman biyaan man ang ilang mga material wealth para lang ani mag-mission, para lang maglisod-lisod. Sometimes we cannot understand that. But kung maka-feel kita aning love of Christ, it is the compelling force to do what is being asked of us by God. Okay? So, the 7 rays or the 7 colors, mo ang 7 services. And sa bottom, that is the year na-establish ang Kappa. But before that, nagsugod na gid ang Prison Apostolate sa Archdiocese of Cebu. So, karon, naatay sharer, ako na siyang gi-surprise nga kanang pwede ka mag-share, no? He was a PDL, now an ex-PDL, and he will tell you his story. So let us welcome Brother Raymond Jacinto. Maayong gabi sa tanan. Ako din si Raymond nga kanang ipa-share lang ko ni Karen sa akong kinabuhi nga akong experience sa Kappa. So mubo ni siya. So magsugod lang ta nga kanang maong na ako sa Kappa karon kay nakasabot mo gud ko nga kanang ang pamilya gyoy hinungdan sa tanan nga kanang kagubot sa atong katilingban. Nga ako pud sa akong pamilya kay dysfunctional pud kayo ang pamilya. Dili siya ingon nga ang akong mama kay barumbado, akong papa barumbado. Akong mama tarong og trabaho. Na midwife akong mama, akong papa kay naasad sa maorang nga hospital. Yang kuan lang kay mga experience nako sa bata pa ko ba nga kanang wa na ko masabti diha sa pagdala sa akong ginikanan. Nya diri sa kanang Kappa, training ni Father kay nasuod man ko sa kaning aftercare program. Daghan og mga session nga gipasabot gid namo nga kanang nganong bati gyud ang nganong ang among kinaiya ba kanang mga nasaag kami mga adik. So nganong adik gyud mi diha gipasabot ni Father sa session nga tungod sa experience sa among pagkabata mo ni among gitun-an nga human method. Nya mao na wala ko kaila sa nakaila ko gi-catechize ko, gibunyagan ko, katoliko ko, pero wala na nako mapuy sa nagdako ko. Kaya tungod sa kabisi sa akong mama, sa akong papa, wala ko nila ingon nga natagad. Nagdako ko nga ako rang usa. Ang sa una di ay ang akong plano sa akong kinabuhi kay dili gyud ingon nga tinarong gusto ra jud ko mag-drug lord. 22 ko katuig sa drugs nga. Mao ni akong gusto sa kinabuhi, mag-drug lord ako. So wala ko'y for 13 years isolated ko kay ang kinabuhi lagi sa drug lord nga akong nasabtan
kuan raman kanang dagag kwarta, dagag babae, dagag amigo. So kuan na gyud kanang lipay-lipay ba pero di ka pwede ka gawas. Kay napunon man ka. Mao tong akong gi-practice nga naa na kusod sa balay. Nga naman sa miduwa. So mao na nga na ako'y shabu. Like wa ko magkinaglag kwarta kay manawag raman ko. Mao na nga ingan na gyud kanang wala ko'y plano ato pagkadakupan ako diya raman ko nakakita og mga tawo nga grabe kay dagampo. So dito sa suod sa prisuhan nakakita ko nga mga tao dito grabe ang dagampo eh. Inaagid sila gisaligan nga Ginoo niya. Ako nakarealize ko babuanga din ako no nga sa dito pa ko sa laya so wa pa ko ka-experience ni wa jud ko mitawag og Ginoo. Karon nga nasuod ko dito ang Ginoo mo ilang isang pit. Nya anar kanino ko baliw ning among kinabuhi. Nya pag laya pa gyud ako balik ra pagyapon ko sa bisyo kay igo ram ko nakakailangan to wa man toy kanang guidance gyud. Mo to nga balik ko sa bisyo agilad ko na-rehab ko. Pag-abot na ko rehab, ang rehab kay spiritual rehab man. So dito, nakarealize ka ng mga meditation, ka ng mga pamalandong. Ang among gibuhat sa rehab, katong nako sa Argao, kay kuan man ka ng KSP. So kasaulugan sa pulong. Nga, sa 6 months, sige, paminaw sa pulong sa Ginoo, mura na kog natandog. Mura pa kog natandog. Nga pag naong pagin ako, kay gikan mo ko sa Argao, abot ko rin sa syudad, kuyawan, jud ko nga mabalik, jud ko sa bisyo kay 22 years good. Ako una-una, manaog yung ko diri, usa ka bulto, yung akong siyupon. Mao yung una-una, pinaog na akong bulto. Pag-abot ako sa balay, tingnan ako, dito ako mamod, taga-kway ko siya po dito ako. Kway ko siya po, mamod. Hindi ko ano ba kuyawan, buang, gamon. Gikan kag-rehab nga, mungayon sa kag siya po. Kay, wa siya may uli, wa siya may balik. Pagkaugma, nagitawag ko sa akong mama kay, akong mama di ay ang coordinator sa Cebu City Jail. Dito ako nakaibaw nga ang iya ring trabaho kay naa sa prison apostolate pangalagad di sa Ginoo. Nga pag ingon niya nga kuyog ta tag simbahan dito na nagsugod akong kinabuhi nga nagsunod ko ni Padre. Nga nakaagi ko sa Krista ni Father, wala kanang gingon ni Fred Marwell nga kanang bisag isod na kay saka nito ni Father, saka lang gid siya. Kakita ko nga si Padre nga kuha na gyud ang mga piniriso. Padre, asahon na lang kanamo, pasaka dito sa babaw kay para makamisa. Tuwing na sila kauhaw niya. Sa akong conversion, diri na ni Father, di ako nakarealize ba nga kanilang mga trabaho kay kanang corporal works of mercy. Wa pa kay ko kasabot anak kay kanang bag-o ba man ko nagsunod sa simbahan. So dili pa kayo na ko ma-internalize ang unsa gyud pagtulunan sa Ginoo pero nakita gyud nako nga kana ganing na agi dako nga chance mausab ang tao kung mosunod sa Ginoo. Kay nakatrabaho sa ko og rehabilitation center, walay Ginoo, inigawa sa mga kliyente nila, mubalik ra gyapon lahi ra sa katong mga na-evangelize or kanang nagaydan og tarong pinaagi sa pulong sa Ginoo kay maningkamot gyud gani nga muusab gyud. Kay para na mo sa wala og wa pa lang gyud ning kapa, wala pa si Father, moingon lang gyud mi nga wala gyud paglaom para namo ang among kausaban kay di man gyud mi moingon nga nindot ang kinabuhi uban ni Kristo sa una. Nindot man gyud ang kinabuhi sa dautan. Mo na pag-abot na mo ni Father, gitudloan mi niya, gipasabot mi niya kung unsa gyud dipikto na mo. So kaming tanan nga mga daotang tao, daotang una-una, dipiktuso na daan tungod sa pamilya. Iya ming gitudloan, gi-facilitate mi niya kung saan pagdawat. Kami adik, daghan kami mga kuan ka ng technique ba? Bright ba ni mga adik? Bright kami, daghan kami mga paagi kung saan gyud mo pag paningkamot gani nga pag-umi. Tanan nga mga sitwasyon nga among mahunanan, among buhaton. Pero wala gyud nahitabo. Pero pag abot na kanang sa Ginoo, grasya sa Ginoo, tanan imo wala gyud posible bag-o gyud mi. Wala pay ka ng mga side effect. So mao na among dako kay pasalamat niya karon na ako sa kapa padayon ko pangalagad kay tungod nga nakakita gyud ko ba sa akong kaugalingon nga naagi ka baguhan. Nga gusto buod sa nako nga mapaambit sa mga tao nga naa didto ug katong dili lang kay mga pineriso kay sa amon ng 7 services karon apil lang pamilya, apil na nga itong mga katilingban dagay daghan man gyud kanang na mga snatcher diya sa gawas kanang mga bata nga magtubo pa. Tumaom ni sila yung mga prospect nga magsunod gyud sa mga dagko ba niya. Kung saan na mo pag-facilitate.
lisod kayo para namo unsaon pag-facilitate sa mga tao nga parehasad namo nga labi na katong nakailabod namo. Wala na hangyo pud mi sa uban nga kaning service food kaning 7 ma-apply gid ba. So maon na siya ang pasalamat o salamat inyong tanan sa pagpapalagay. Thank you so much, Brother Raymond. And kami sa Kapa, after sa fundraising event, padayon gihapon mi sa among kalihukan, no, nga among mapalambo ning 7 services, padayon pod mi sa among fundraising event. In fact, karong Holy Week, na ipasalida sa CCTN on Holy Thursday and Black Saturday, 9:30 a.m. No? So, kana i-feature na mo usa sa mga stories kung unsa nay ilahang development and progress na kaning abot na sila sa Kapa. And then, padayon gyapon mi ana between April to November, mo na mong preparation for the culmination activity of Jubilee year in December. Okay, Kapa man ang na-assign sa December, no? It's a big challenge for us, but of course, by the grace of God, makaya ra yun. So naa ko'y pakita ninyo nga trailer sa umaabot na CCTN kanang programa. Wala man. Sige. Mo ni. Audio. Ay, audio. Nani sound? Na post. Ha? Video off? Ada na. Yes. Mo? How about this one? A VLC player. Kaya ra? Dili ko na. Ano ka na eh? Wala man? Settings. Settings? Ano yung settings? Dili kinukita ko kung ano, no? Dili na tanggap. Ha? Sa settings na. Settings, ano yung settings? Ano yung settings? Asa? Person control panel? Control panel, tingnan mo. Uy, audio, sayang. Sound? Power option, display. Wala man. Sound. Sound. Mura man eh. Di same ra. Dili siya kakuan. Sayang, okay lang. Sige, if dili maano. Play. Oh, yung na. Yun na. Dili makuan. Nice sounds. Nice sounds. Dili siya makuan. Inay lang. Kung kani ko no. Isa sa projector. Nasa project lang. Stop. Out. Sorry. Sige na, ako lang pinain. VLC, kuan mo na siya. Ang kanilang pinito. Isa ha. Today? Close daw. Close niya, play o balik. I-close na ko. Oh. Okay. Niya, play o balik. Play ko balik. How about if this one? Saan na siya pag dili mo siya ma-display?
Show Windows Yes, dahil. Ang display niya ba? Oh. Hindi siya ma-display. Sige. Di ma-display. Kuan lang kung Ari, ari, ari. ana sa display. Anang display ko. Asang display? Settings sa display. Everything are hindi siya ma-display na. Windows. Ganihan ni reflect to siya pero dili naman. Dito ang anang display ba niya? Kani dili siya ma-display. Duplicate LC. naman duplicate. Oh, sa pag-duplicate. Sorry. Duplicate. Okay na, sige. Kana na lang. Gito. Wala ba siya sound? Wala siya tayo murag. Kan supposedly na siya kuan. I see. Pero dahil. Ato ra. Kaya na ituan. Gamay. Duration ni konti. Audio. Buwan ng taga-Suom! Tingnan. Pinagpapot mo ha? Nalungan ka? Buwan ng laka! Isuko ka, dugay ka na balik! Kaya! Di ba yung pinag sa inyo? Buwan ng taga-Suom! Ayaw! Buwan ka! Buwan ng bata! Buwan ka!
Touching ba ang kuan film? No? Sa CCTN nga program on April 17 and 19, so ipakita pa gyud dito ang iyahang story sa katong unsa siya kabadlungon o kabuang atong panahon nga 33 years siya naa sa drugs, no? And what's really amazing about this James, no, is pagbiya niya sa drugs, walay withdrawal syndrome. Ang Word of God, ang pagserbisyo sa Ginoo, mao gyud nagpalahutay niya. So it's a great miracle ba nga ani bitaw ang story. And on December, sa amo ang culmination activity, naapay mga daghan nga motivational, inspiring stories of conversion and family restoration and forgiveness nga amo yung na sinati na witness diri sa Kapa. I hope and we hope na nakahatag mi og valuable input sa inyo ha karong gabi. Thank you so much and God bless. Thank you so much, Ma'am Karen and Sir Manuel, for presenting the seven services of Kappa and for the real-life experience shared by Sir Raymond. I hope that what you have presented will inspire brother seminarians to join you in bringing hope through evangelization to all our brothers and persons deprived of authority. And now at this point, the floor is now open for the open forum. Hello, good evening, good evening, ma'am, sirs, kanang, ang akong pauta na kay, kanang, i-contextualize lang ako kay, ano ko kinundog ka sa, pero, was in redemptorist mga, na ako'y na, kahinagpo mga ex-convict, and then, sa iyong kamot, nagdasi, PC, and then, like, I don't know, kanang nangutanan ako nga, sir, anong gada mo ka PC? Yang gingon nga, kung pagkamatay ko no siya atong adlaw kay, bisag asa ko no siya mga apply, katong panahon na kay, wa siya, di siya kauli kay, wa siya kwarta, and then, for 5 na siya kaadlaw dito, nagtuyog-tuyog sa Redemptorist, murag tubig rin nakabuhi niya, and then, murag mo na siya nga kato nang ngita siya PC kay pagkamatay ko na siya itong lawan na ang ako ang pangutana kay if kami mag-enkwentro inana ba like sa Kapa unsa may kanang recommended actions inyo anang paagi kung saan to pag kanang diffuse na situation or kanang kanang makahatag lang paglaom ba kay
ako itong panahon na mo-admit ko nga inadequate ko itong panahon na kay usa kay nag-struggle sa gusto mong galingan itong panahon na second kay wala na sa kung naka I don't know, ako ka-feel sa iyang situation na kanang kuan so wala na akong gustong ipangutanan. I hope na kuan ba kay kasi mag-encounter sa kong inana at least kay Wafo kay Wafo ko si paten dito siya something na. Thank you. Thank you sa question. So usa ni nga gihimo na to ang 7 services kay dunay mag-monitor ani nila nga makagawas nga i-identify ni sila kung asa nga mga parishes. So right after nga makagawas ni sila so mao na to doon natay mudawat nga community. Nya mo to nga doon na natay gi-built in na to sa atong services na kay kani sila wala man ni sila tinuod gini ang experience nga wa mostly mudawat. Nya mo na tanan tay mga ikuan ng mga livelihood mo na natay training facilities, pastoral center, training center. Yan nani usa sa amo ang XPDL galit nga kuanan na mo og e-bike, no? So nanatay mga ato nang gihimo nga mga kuan nga tabang sa kuan. Yan dapon may mga built-in pod nga mga company nga willing pod na ato sa sila mga volunteers. No nga nana sila mga company nga nitabang na to, so willing po ni sila na basta magkuha na to sa ongoing na apoy mo dawat nila. So doon na natin mga partners. So sanay sa among gihimo karon. So nanatay ma-comment nga mapasod na to. Maad ni Brad. So may gabi ipon, balik, Brad, sa katong imong panguntahan na ganina kung unsay pa imong mahimo. So ang amo ang approach sa kuan sa training ni Father kay wala may gid miingon nga mamugos nga kanang manubo kung or kanang mo suggest kung sa ilang buhaton kay nakaibaw nga kaning kami nga sa training po daghan sa na realize nga ang tao nga dagko kay problema dili gid na imo masutian or matambagan og unsa iyang buhaton kay naa gyud na siya iyaha nga kanang mindset ba kung unsa na iyang ikuan nga tuwa ra gyud ang gi-encourage ni Father ra gyud namo nga makatuna namo kanang pag-facilitate nga maubanan namo ang mga tao kani nga problemado kasagaran namo kanon kay istorya ra gyud mangutan nami kung unsa man gyud kanang nakabug-at sa iyang pagbati. So ang kanang iyang mga problema hopefully pod nga makat-on pod mi nga kanang makat-on pod ta muuban sa problema sa uban. So kanang makakita ta kung kasagaran nga approach kay diretso mangutag tambag diretso taghatag og advice nga mao ni iyang buhaton. Uy brad, ayaw ala brad kay bati kay na magpakamatay ka karon nga kanang imong kuan kutluon imong kinabuhi di na maayo. Nya siya kay problemado na kay tanan. Nya og dili maayo sa imong approach mo samo dan yapil inon di ka pakamatay nun. Wala pa nun. So ang itudlo ni Father gid namo ani nga kuan nga mga instances kay ubanan na gid namo siya. Nya kuan gyud kanang open na gyud ta ba. Nya mas maayo nga kung makakita kita way nga maamigo na to siya. Ma-invite na to siya nga kanang makamao kanang ma-invite na to siya pa mo-open up basin matabangan pa na to siya ni open niya sa iyang problema. May gabi. Una before I give my inquiry, huwag ko magpasalamat ninyo nga nangalagay sa prison ministry na alamong dito ng teolohiya dari seminaryo na taga-unod gani, taga-kinabuhi na mong ipasar nga hagbong agrado na rin kinabuhi sa gawas na ikamot application. Salamat kayo o saludo ko ninyo. Ako pa ko tana is ma-disturbo kay si pangalan ng fundraising pero nabay hatag nga fund ng archdiocese or nabay actor na lang. May karang tabang nga monetary archdiocese other than you yourself is doing your best to find funds. Thank you. Kanang medyo lisod ang question na kay korrekta man. Yearly, kaning last Sunday of October,
that is dedicated to Prison Awareness Month. So naatay collection, second collection for Kapa. Okay? So usa na sa pamaagi sa Archdiocese of Cebu na masuportaan ang Kapa financially. Next is naatay mga we are blessed with a few priests na gikan sa ilang parokya, ilang mugahin gid sila og funds para sa Kapa, para sa project sa Kapa. And third, naapod ni mga priests and parishes, we are so blessed with them. Okay, human nga nakasabot sila sa 7 services sa Kapa, sila mismo maugi nag-auhag sa ilahang mga parokyano nga mo suporta sa Kapa. Kung naamoy mga benefactors, kana i-invite ninyo nga mo support sa Kapa. Kaya nga naman, ang problema sa Katilingban karon nagsugod yun sa Panimalay. So, og dili gani ni masulbad ni sa Panimalay, affected yun ni komunidad. Affected sa ni mga businessmen. Di ba? Affected tanan. So, muna nga, ato silang pasabtod kung saan ni ka-importante. We need to get into the core of the problem. We need to solve it at the core of the problem. So, muna nga, lipay ni, especially in this fundraising event, wala ni ma-expect. Hapit ni mo overflow sa venue. No? So, kami po, di karon dire, gani kay, nag-meet na ani, no? So, kamusta, in future, even now, kung namin nila, pwede sa ninyo encourage, support mo, in the future, kung ano yung mga parokya, ma-assign na mo sa parishes, nga hatagan niya po ninyo na ni Kapa, no? Na mo effect sa parishes o sa atong society. Kay ang Caritason, naano nagit every parish niya is under Caritason. So we hope nga maka-collaborate kita in the future, not just for funds, but for volunteers. We need a lot of volunteers and collaborators. Thank you. Since we don't have the luxury of time, we will only be accommodating one more question, and if you have another question, you can approach our dear speakers after the one more question. Nagbilang sa inyong apostolado nga buhat. Nano kayo mangutana, since na may livelihood program nga mutabang man ang Kapa o pangitang trabaho o pangitang usay mabuhat after paggawas nila. Ako pangutana kay napay gibuhat ang Kapa mag seminars sa mga negosyante kay natumalikan yung mga o makagawas magud sa prisuhan, di ba? Ngayon magyud na ay di tawag di sa prisuhan, ex-convict magugka mo na stigma sa sa society, stigma sa komunidad in terms of mga tao. Kaya kung sige buhat dapat mo ang tutukan ba to sa mindset ang daw kaya Kapa sila ng bag hindi mas kamatabahan mo kung dito sa trabaho something ni sa mga nabay natin sa. Thank you for the question. Karon is really trying out to commit fact naka-reach out is Campus for Christ and then BCPP, Brotherhood of Christian Business and Professionals, and we are still planning a lot of communities, no, na among i-reach out because they need to be part of this. Kaya, akit man sila, pagod, no? Second is, it's true nga na-is not. Why? Because there are also ex-PDLs na giharaga trabaho, pero nagilang daghan kayo ang range. So, at the time, program na counseling. Hoping na kaning counseling, healing encounter, na about everything, o healing and every day, makatabang yun sa iyo, nga solve ang ilahang mga kanang issues. Sometimes good, they become criminals because of their wounded past, unhealed traumas and isa pa sila. No? Mawani ang nagtukmo nila ng isang tayo. So we are trying to start para inigrintig nila sa community. Next is, since na reality, lugar ay na-solve nga stigma, is kami ka na agricultural land, ay mga ex-girls, i-train sila for agriculture, muna sila trabaho dito. No? So at least, ang pag-create of job opportunities, dili lang pa-acquire nila skills para magtrabaho sila sa lain, but of course, ma-acquire sila skills and abilities na maka-sustain po sila sa Kapa. Dili man sa tanong panahon. So muna nga, we are really trying our best kung asa yun din makapag sa ideas. Sa society, sa family, o sa ilan. That answers your question.
Kung mahapon ng mukha ko sa Sorry, Sir Gabriel. Ako sa top prevention, kanang na mga kailangan na mga kung wala mo fix group gawin mo refer latong ng mga siyang o some that would lead them in particular and with that to put them to you. So what is you have that of a group? Yes, we have group na may Tuesday, Thursday, and Wednesday. Pero kani may ani na medyo problema yung sa masiging niya kanang ato na silang invite na ato silang paslang maminaw ta. Mao gina first encounter unsa may problema niyo asa may parang because we are ready to accept you. Happy accept you, support you. And Tuesday, 6 p.m. This is team encounter sa individuals. Sa mixed group, no, na SPDLs, na ako'y mga lay, mga professionals, mga workers. Sa mixed group, nag-abot diha. At first, ako na, sugod ko na mga 24, I think. Nga na, naglibo ko nga nag-mix. Nag-mix man sila. SPDLs na ako'y mga lay. So dito na ako nakasabot pa. After a year, sabot ko nga, hindi na umar ang staff na ito, SPDL ka or not. Kana, naman tayo mga bad na binuhatan, wa lang mga biso. Sakto? Diba? Kali sila lang. Wa ta sakto. Na ato pong ginutan, wa ko tayo sa law, pero dautan ni hapon. Dito na ko na